Toko. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Rotational water interruption patuloy na ipinatutupad ng Manila Water bilang paghahanda sa tag-init. Whistleblower na tinaguriang Pastilla Scheme sa Ninoy Aquino International Airport humarap sa pagdinig sa Senado. Pagpatay sa isang suspendidong opisyal ng Bureau of Corrections, iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. Pulis na nagpangalan kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido kaya napasama ang pangalan nito sa listahan ng narcolist ng Pangulo, dapat imbestigahan ng PNP ayon sa isang senador. Antiviral drug na ginagamit sa mga pasyente na may coronavirus disease sa China, hindi basta-basta gagamitin sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Contractor ng MRT-7 pinagsusumite ng bagong disenyo ng istasyon sa loob ng Quezon Memorial Circle. Una sa ating mga balita, higit 1 milyong customer ng Manila Water ang maaapektuhan ng rotational water service interruption na sinimulang ipatupad kaninang madaling araw. Paliwanag ng Manila Water dahil ito sa mababang alokasyon ng tubig at bilang paghahanda sa tag-init. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nitong Enero pa nagsimulang magpatupad ang Manila Water ng pressure management o ang pagbaba ng pressure sa linya ng tubig. Apektado ang mga customer nito sa Metro Manila at Rizal Province tuwing off-peak hours o simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ngunit bilang paghahanda para sa tag-init kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig at pagtaas ng demand, sinimulan na kaninang madaling araw ang pagpapatupad ng rotational water service interruption. So ini-expect natin na bababa ng husto ang level ng dam. So this early, kailangan paghandaan natin yon para yung limitadong supply na nakukuha natin sa Angat Dam na siya nagsusupply ng 96-97% ng tubig para sa Metro Manila, mas ma-manage natin ng mabuti at nang tayo ay makatawid ngayong summer hanggang sa bago dumating uli yung tag-ulan. Maaaring makita sa Facebook page ng Manila Water ang schedule at mga lugar na apektado ng water interruption. Higit 1 milyong service connections ang apektado nito. While yung interruption na binanggit natin is about 4 to 10 hours, in reality, mas maikli. Dahil nga madaling araw lang natin gagawin. So generally, mga 11 to about 3-4 in the morning lang ito, kung saan hindi nila mararamdaman. Ayon pa sa Manila Water, mananatili ang rotational water interruption hanggang mababa sa normal ang alokasyon ng tubig ng National Water Resources Board. Mula sa normal na alokasyon na 46 cubic meters per second, simula pa ng nakaraang ilang buwan ay 42 cubic meters per second lang ang nakukuha ng Manila Water. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 202.50 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mataas ng 3.26 meters kumpara sa normal nitong level sa ganitong panahon. Ayon sa Pag-asa, dahil sa amihan ay umulan sa Angat Dam watershed kaya't nadaragdagan ng tubig sa dam. Sa ngayon, bawas pa rin ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Ayon sa NWRB, pag-uusapan pa nila kung ano ang magiging alokasyon ng tubig sa susunod na buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagpaslang sa suspendidong opisyal ng Bureau of Corrections na si Attorney Frederick Anthony Santos. Samantala, bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang Muntinlupa City Police para tutukan ang naturang krimen. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Bumuo na ng Special Investigation Task Force sa Muntinlupa Police na tututok sa investigasyon sa nangyaring pagpatay kahapon kay Attorney Frederick Anthony Santos, ang legal officer ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga pulis, hindi nahagip ng mga CCTV sa palibot ng crime scene ang insidente ng pamamaril. Hindi rin nakuna ng dashcam ng sasakyan ni Santos ang pananambang. Dahil dito, susuriin ng mga pulis ang mga CCTV sa mga lugar na posibleng dinaanan ng mga suspect. Ongoing ho ngayon yun. Hanggang ngayon ang investigador natin is sa area pa rin.
Batay sa resulta ng ginawang autopsy sa katawan ng biktima, nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo, 1 sa leeg at 3 sa kaliwang braso si Santos. Ayon sa mga saksi, sakay ng motorsiklo ang mga suspect na mabilis na tumakas matapos ang insidente. Samantala, inatasan naman ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation para imbestigahan din ang pagpaslang kay Santos. Hindi naman inaalis ng DOJ ang posibilidad na may kinalaman sa issue ng bentahan ng Good Conduct Time Allowance sa Bucor ang nangyaring krimen. Ngayong March 12 sana babalik sa trabaho sa Bucor si Santos matapos ang 6 na buwang suspensyon sa kanya ng Office of the Ombudsman dahil sa maling implementasyon ng GCTA. Samantala, naniniwala naman si Senator Ronald De La Rosa na ang mga drug lord sa Bilibid ang nasa likod ng pagpaslang kay Santos. Yung nagpapatay dyan sa mga tao natin sa Bucor, yan rin yung mga nakakulong na mga drug lord dyan na kumbaga hindi nasunod yung kailang kagustuhan. Marami pa rin pera, maraming galamayan sa labas na pwede kayong papatay. Tinatakot nga ang mga judge, tinatakot nga yung mga piskal. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. Gustong paimbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sino ang pulis na nagsama kay Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa listahan ng mga narco cops. Maging si Bato ay nagtataka kung paanong nasama sa narco list si Espinido. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala sa listahan ng narco cops si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido noong siya pa ang hepe ng pambansang pulisya. Ayon yan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi ko nakita sa panahon nung otherwise hindi ko yan i-appoint. Mula sa pagiging hepe ng Albuera Leyte Police, inilipat pa nga ng nooy PNP Chief si Espinido sa Ozamis City. Nagresulta ito sa sunod-sunod na raid sa mga bahay ng mga paruhinog kung saan napatay noon ang alkalde ng lungsod na si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. na isinasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Kaya maging si Senator Bato ay nagtataka kung paanong nasama si Espinido sa narcolist ng Pangulo. Saan galing yan? Lumabas lang out of thin air. Kaya naman dapat ani ang imbestigahan ng PNP kung sino-sino ang mga naglilista ng pangalan ng mga matitino at nagtatrabahong pulis. Dapat ungkatin pa ng PNP kung sino ang gumawa ng report na yan. Most likely, sindikato yan. Sindikato na pulis yung gumawa noon, ng report na yon. Dapat paluapin ng PNP yan. Hindi pabayaan. Dahil kung nandiyan pa yung mga pulis yan, most likely, mayroon na naman yung gagawing kalukuhan sa ibang kasamaan nila na makakalaban nila. Tiniyak naman ni Bato na buo pa rin ang tiwala niya kay Espinido at gaya ng Pangulo, hindi rin siya naniniwalang sangkot ito sa illegal na droga. He's my man and as I've said, I am vouching for his integrity. Kilala ko siya, na matino siya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Hindi pa rin maawat si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pagtatanggol sa sarili sa harap ng media kaugnay na pagkakasama niya sa narcolist ng Pangulo. Hinala nito ngayon, taga-gobyerno o pulis sa maaaring pumatay sa kanya. Pero malabo umano itong mangyari ayon kay dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald De La Rosa, kaya dapat umanong manahimik na lamang si Espinido. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ayaw pa ring paawat sa pagsasalita sa publiko si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido hinggil sa isyu ng pagkakasama niya sa narcolist ng Pangulo. Bagamat alam niyang may gag order sa kanya si PNP Chief Police General Archie Gamboa, nanindigan ito na kalayaan niyang magsalita sa media. Hindi rin aniya niya sinisiraan ang pangalan ng PNP, kundi nais lamang niyang linisin ang kanyang pangalan. That is my right. I have my personal right. Huwag niyo lang akong bawalan or else wala akong magawa din. Total, yun nga, demokrasya tayo. Kung kasuhan ako, kung ito na lang ang paraan na para ma-dismiss ako sa service team, let it.
Go, wala akong problema. Hinikayat din ito ang mga pulis na kapareho niya ng sitwasyon na magsalita ng katotohanan at huwag manahimik na lamang hanggang tuluyang mawala sa serbisyo. Ayaw umano niyang mag-optional retirement o mag-resign na lang dahil wala naman siyang ginagawang mali. Hindi rin aniya malayong mangyari na mapatay siya at posibleng taga-gobyerno o pulis ang gagawa nito. Hindi yun, imposible. May posibilidad yun na mangyari kay Espinido. That's why ngayon ako nagsalita. Maybe you can see now, February 20, next day, wala na si Espinido o patay na. Pero ayon kay dating PNP chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, dapat manahimik na lamang si Espinido lalo't iniimbestigahan na ng PNP ang issue. Kanina, nag-report na si Espinido sa Office of the Regional Personnel and Accounting Unit ng PRO6 para sa isang linggong investigasyon ng Adjudication Board. Please tell him to stop talking. To stop talking. He's just sinisira lang niya yung sarili niya pag ganun. It's not helping. It's not helping. Talking indiscriminately is not observing the proper decorum. Otherwise, kung gusto niya magsalita against the PNP, lumabas siya. Umalis ka from the organization. Malabo din aniyang mangyari ang sinasabi ni Espinido na pulis ang papatay sa kanya. Kung may papatay man aniya kay Espinido, tiyak na ito ay mga tiwaling cops na naapektuhan sa kanyang mga operasyon laban sa iligal na droga. Siguro kung may pulis na magkaka-interest sa kanya, yung mga ninja cops. Hindi yung pulis na matino. Una na ring sinabi ng palasyo na maging ang Pangulo ay hindi naniniwalang sangkot sa iligal na droga si Espinido. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Nagsimula na ang adjudication process laban sa 3 pulis sa Davao Region na kasama sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang proseso, bibigyan ng pagkakataon ang naturang mga pulis na maipagtanggol ang kanilang sarili. Ito ang balita ni Janice Inhente. 3 pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 11 ang kasama sa mahigit 300 pulis na kabilang sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay sumasailalim na sa adjudication process ang mga ito para matukoy kung totoo o hindi ang aligasyon na sangkot umano sila sa iligal na droga. Tatagal ng 1 buwan ang naturang proseso. Ang basis po nun, yung mga reports. But again, hindi po ibig sabihin na talagang they're really involved. They were given a chance to also answer kung talaga bang involved sila doon. Sang-ayon naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na bigyan ng pagkakataon ng PNP ang kanilang mga tauhan na linisin ang kanilang pangalan. Ang masama kasi nito noon, there are a lot of people who were included in the list, but the truth and impact, hindi sila kasali. Kaya that is why we have to sanitize the list, no? And one of manner of sanitizing it is through adjudication. May 2 stage ang adjudication process. Isasagawa muna ito sa regional headquarters na tatagal ng 1 linggo bago iakyat ang kaso sa national headquarters ng PNP. Ibibigay naman ng pamunuan ng PNP sa Pangulo ang magiging resulta ng kanilang investigasyon sa 300 pulis. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Humarap na sa Senado bilang testigo ang informant ng nagbulgar sa umano'y suhulan sa NAIA na kinasasangkutan ng mga opisyal at tauhan ng Bureau of Immigration. Ayon sa testigo, napagdesisyonan niyang lumutang upang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng katiwalian. Mula sa Senado, ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Yes, Harleen? Yes, Monica, lumutang nga ngayong araw sa pagdinig sa Senado ang informant ni Senator Risa Hontiveros sa siyang whistleblower o ito nga nagbunyag ng tinaguriang pastilla scheme o suhulan sa NAIA terminal na kinasasangkutan ng ilang mga miyembro ng Bureau of Immigration.
Siya si Alison Chong, Frontline Information Officer 1 sa Ninoy Aquino International Airport na siyang sumusuri sa mga travel documents ng mga dumadating at umaalis na pasahero. Kinumpirma ni Chong ang nagaganap na pastilla scheme kung saan 2,000 pisong pastillas o payout ang binabayad ng kada Chinese national upang mabilis na makapasok sa bansa na pinaghahati-hatian ng mga immigration officers. May mga blacklisted din umano o takas sa batas ang nakakapasok din sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng mas malalaking halaga mula 50,000 hanggang 200,000 pesos habang umaabot naman ng milyong-milyong piso kapag high-profile fugitives. Pastillas is Chinese money that is used to bribe immigration officers so they can freely enter our country. Ayon kay Chong, nagdesisyon siyang kunan ng video at ilahad ang nangyayari umanong katiwalian dahil karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman ang katotohanan. Sukdulan na po eh. Gusto ko po i-expose talaga itong nangyayari sa immigration. Pinangalanan din ni Chong ang mga ilang opisyal sa immigration na namumuno sa mga sindikato upang pagalawin ang iligal na operasyon. Ibinunyag din niya pati ang admin ng mga Viber group kung saan ibinibigay umano ng mga kasabwat na travel agency sa China ang mga pangalan ng Chinese national na bibigyan ng VIP treatment ng immigration officers sa pagpasok sa bansa. Your Honor, after po nung first hearing nyo, nung in-expose po nyo to, nag-dissolve ka agad sila. Siyempre po, magtatago yan, magbuburrow yan sila underground. And then, ang feeling ko po ngayon is, wala, nag-sacrifice na ako. I don't think I can go back to my work as an immigration officer kasi, siyempre, galit na sa akin yung bureau. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, ipapatawag niya sa susunod na pagtinig ang mga immigration officers na binanggit ni Chong na sangkot umano sa naturang irregularidad. Kanila rin niyang aalamin ang iba pang opisyal ng immigration na dawit sa pastilla scheme. Meron pa rin mabigat na latak sa kalooban ko na hindi ka panipaniwala na totally hindi nila alam. Pero napansin ko rin yung sinabi ni Alex Chong na wala kanina sa session hall yung mga opisyal na alam niyang kasangkot partikular ng pastillas operation. Monica, dagdag pa nga ni Senator Hontiveros, isa sa ilalim na ngayong araw sa Witness Protection Program ng Department of Justice, si Alison Chong. Samantala, inanunsyo na rin ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo na ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin na sa pwesto ang mga di umano'y sangkot na officers ng Bureau of Immigration dito sa tinaguriang pastilla scheme. At yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa pastilla scheme. Inaasahan na rin ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Batay sa reklamo at ebidensyang natanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagdesisyon nitong alisin sa pwestong lahat ng opisyal at tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa tinatawag na pastilla scheme. Sa naturang modus operandi, may VIP treatment umano sa bawat Chinese national na magbabayad ng 10,000 piso sa mga Chinese travel agency para ipamudmod sa mga immigration officials sa airport upang maiwasang masita pagdating sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, inaasahan na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa mga naturang tauhan ng BI. President Rodrigo Roa Duterte has relieved all officials and employees of the Bureau of Immigration who are allegedly involved in the latest bribery scheme, where they purportedly facilitated the entry into or exit from Philippine territory of foreigners working for POGO, or Philippine Offshore Gaming Operators, for an
unauthorized fee. Samantala, nananatili naman ang tiwala ng punong ehekutibo sa pinuno ng BI na si Jaime Morente hanggat nananatili ito sa pwesto. Subalit ang naturang ulat ng katiwalian sa BI kaugnay ng Pastilla Scheme, pag-uusapan din sa susunod na cabinet meeting ni Pangulong Duterte. The present situation in the Bureau of Immigration, as well as how the present Immigration Commissioner run it, will be taken up in the next cabinet meeting. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Naaresto na ng mga otoridad ang suspect sa pang-hold up at pamamaril sa isang vendor sa Baseco sa Maynila. Inamin naman ng suspect na gumagamit siya ng illegal na droga. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Alaya, hayop ka. Hindi ka makakalayan talaga. Hindi nagawang magpigil ng mga kamag-anak ng Maui vendor na si Samson Bautista nang makaharap ang suspect na si Alexander Octamina sa Manila Police District Station 5 kagabi. Si Alexander ang itinuturong nakuna ng CCTV na nang hold up at bumaril kay Bautista habang pauwi na ito sa maghapong pagtitinda sa may barangay 649 Port Area sa Baseco, Maynila noong Martes ng madaling araw. Mismong si Manila City Mayor Isko Moreno ay napasugod sa istasyon ng pulis at galit na sinermo na ng suspect. Gusto mo bang kunin yung baril mo? Sa ulo mo ito. Patugan. Dahanap buhay yung tao. Makakalimutan dito sa Maynila. Positibo namang itinuro ng witness ang suspect na siyang bumaril kay Bautista. Sino yung bumaril? Ha? Aminado ang suspect na gumagamit ito ng illegal na droga. Nang tanungin naman ang suspect bakit binaril ang biktima. Ay talaga niya ibigay. May mensahe rin ito sa mga nabibiktima nila. Makakala kasi nila, mga tulad sa amin, nagbibiro kami. Hindi kami nagbibiro. Pag sinabi namin, ginagawa namin yun. Talaga lang naman yan kung gustuhin eh. Hindi na kailangan mo ito ng buhay. Ayon kay Mayor Isko, halatang sanay na sa pananakit ang suspect at tila karne na lamang ang turing sa mga biktima. Samantala, binisita rin ni Mayor Isko ang biktima na nakakonfine sa Gat Andres Bonifacio Hospital. Bibigyan kita ng pwesto sa Ilaya. Ay, salamat. Ano yun? Libre yun. Ginagawang syudad, pinatapos lang para sa mga vendor. Para lahat sila presente ng pagtitinda. Nagpasalamat naman si Mayor Isko sa mga opisyal ng barangay at Manila Police District sa mabilis na pag-aresto sa suspect. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Maynila. Arestado ang dalawang suspect sa pagbebenta ng illegal na droga sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Nasabat sa kanila ang ilang hinihinalang injectable liquid shabu na ibinebenta ng mga ito online. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Makikita sa surveillance video na ito ang isang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagpanggap na buyer ng shabu sa dalawang lalaki sa Mandaluyong City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Matapos makumpirma ang iligal na aktibidad ng mga suspect ay agad na hinuli ang mga ito ng mga otoridad. Kinilala ang mga suspect na sina Mark Kenneth San Juan at Jeffrey Saclao. Nasabat sa dalawang suspect ang 26 na hiringgilya na naglalaman ng liquid shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 52,000 piso. May nakuha ring isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Inamin naman ng mga suspect na nagbebenta sila ng illegal na droga. Sa kanya po ako nagpapakuha. Ako po yung inuutusan na bumili po ng shabu sa isang tao. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagbebenta rin ng shabu online ang mga suspect. Nakapost pa sa social media account ng isa sa mga suspect ang pag-aalok nito ng shabu. Ayon kay PIDEA spokesperson Derek Carion, target ng mga suspect ang mga kabataan na gumagamit ng social media at gustong makisabay sa uso. Unfortunately, yung ganito pong risky behavior coupled with being under the influence of such dangerous drugs, lalo na ito, in seconds may tama ka na eh. So maaari po talagang mangyari sa inyo ang hindi ka nais-nais na bagay apart from the fact na
it lends to the spread of several infectious diseases. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng PIDEA ang mga suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot na sa mahigit 74,000 ang kaso ng coronavirus disease sa China. Samantala, nakagawa naman ng 3D map ng coronavirus ang ilang eksperto sa Amerika na isang mahalagang development para makagawa ng bakuna laban sa nakamamatay na sakit. Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Wala pang gamot laban sa novel coronavirus at ayon sa mga eksperto, posibleng abutin pa ng mahigit 1 taon bago makagawa ng bakuna laban dito. Ang pagsasagawa ng quarantine ang ginagawang paraan sa iba't ibang bansa upang maiwasan ang lalo pang pagkalat ng virus. Pero sa Amerika, inilabas na ng mga mananaliksik mula sa University of Texas at National Institutes of Health ang 3D map ng coronavirus. Ayon sa mga eksperto, isang mahalagang breakthrough ito para makabuo ng bakuna laban sa deadly virus. Ipinakikita nito ang spike protein ng virus na kailangan ng mga researchers sa buong mundo para makagawa ng bakuna at antiviral drug laban sa coronavirus. Nabuo ang 3D map sa pamamagitan ng state-of-the-art technology na tinawag na as cryogenic electron microscopy. Samantala, patuloy pa rin ang pagtaas ng coronavirus infection sa buong mundo. Sa tala ng National Health Commission ng China at World Health Organization, mahigit 74,000 na ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease sa China, habang mahigit 900 naman sa 25 bansa sa labas ng China. Mahigit 2,100 na rin ang nasawi dahil sa naturang sakit sa buong mundo. Sa ngayon, doble kayod na ang mga medical workers sa mga testing laboratory sa China sa pagsasagawa ng nucleic acid test para matukoy kung positibo sa novel coronavirus ang isang tao. Araw-araw, dagsa ang mga ipinadadalang sample sa mga laboratorio dahil sa outbreak ng coronavirus disease. Tiwala naman ang China na masusugpo ang outbreak ng COVID-19. Ayon sa Chinese health authorities, sa ngayon ay bumababa na ang naitatalang coronavirus infection sa China araw-araw. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Hindi basta-basta gagamitin sa Pilipinas ang antiviral drug na ginagamit sa mga pasyente na may coronavirus disease sa China, ayon sa Department of Health. Ayon sa DOH, kailangan muna itong aprubahan ng World Health Organization at ng Food and Drugs Administration ng Pilipinas. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Inaprubahan na ng National Medical Products Administration of China ang paggamit sa antiviral drug na Favilavir para sa mga infected ng coronavirus disease o COVID-19. Noong linggo, nagsimula na rin ang production ng naturang antiviral drug sa China. Paliwanag naman ng Department of Health, hindi basta-basta gagamitin sa mga symptomatic na patients under investigation o PUI sa bansa ang Favilavir. Ito ay dahil may prosesong dapat sundin bago magamit ang isang gamot sa bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergeri ng Health Regulations Team, may regulatory protocol na sinusunod sa bansa sa paggamit ng gamot. Kailangan din anyang aprobado ng World Health Organization ang isang gamot at pumasa sa mga clearance ng Food and Drug Administration sa Pilipinas. Until we can have those regulatory clearances, ay hindi pa ho natin masasabi kung this drug can be used here in the Philippines or not. Samantala, bagaman ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. na nagbigay na siya ng kautusan sa Philippine Embassy sa Tokyo na i-repatriate ang mga Pilipinong sakay ng Diamond Princess cruise ship. Sa ngayon, wala pang datos ang DFA kung ilan ang sasama sa voluntary repatriation. Batay naman sa inilabas na update ng DFA, asymptomatic na ang OFW sa Hong Kong na unang nagpositibo sa COVID-19. Kailangan na lang ng isa pang negative result upang tuluyan na itong makalabas sa paggamutan. Dito sa Pilipinas, batay sa ulat ng Department of Health ngayong araw, nadagdagan ng 17 pa ang patients under investigation o PUI. Sa ngayon, umabot na sa 556 ang suspected coronavirus cases sa Pilipinas.
Sa kabuuang bilang ng mga PUI, 456 sa mga ito ang nagnegatibo na sa COVID-19. Hinihintay naman ng DOH ang resulta ng pagsusuri sa 35 iba pa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tuloy na sa linggo ang repatriation ng mga Pilipinong sakay ng Diamond Princess cruise ship na nasa Japan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan nang maiuwi ang mga Pilipinong sakay ng barko na hindi nagpositibo o nakitaan ng sintomas ng coronavirus disease. 2 eroplano ang nihanda ng pamahalaan pero hindi pa tiyak kung ilan ang sasama pabalik sa Pilipinas. Sa Clark International Airport lalapag ang eroplano. Ang mga marirepatriate ay dadalhin rin sa New Clark City sa Tarlac upang sumailalim sa 14-day quarantine. Ayon naman kay Secretary Duque, hindi makakasama sa repatriation ang mga makikitaan ng sintomas ng COVID-19 dahil dadalhin sila sa ospital upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Hindi nasunod ang basic quarantine protocol sa Diamond Princess cruise ship ayon sa isang infectious disease specialist na nagsilbing volunteer doctor sa naturang barko. Dahil dito, hindi na ikinagulat ang naturang eksperto kung bakit marami ang nahawa sa coronavirus disease sa naturang cruise ship. Ito ang balita ni Victor Cosare. Binatikos ng Japanese infectious disease specialist na si Kentaro Iwata ng Kobe University Hospital ang pamahalaan ng Japan kaugnay sa paghawak nito sa outbreak ng coronavirus disease sa Diamond Princess cruise ship. Ayon kay Iwata, hindi umano nasunod sa naturang barko ang basic protocols sa pagsasagawa ng quarantine, kagaya ng kanilang ginawa noong nagkaroon ng SARS at Ebola outbreak. Naging volunteer doctor si Iwata sa naturang cruise ship. Isa sa kanyang napansin sa loob ng barko, walang malinaw na palatandaan kung saan ang lugar na maaaring kontaminado ng COVID-19. Turned out that the cruise ship was completely inadequate in terms of the infection control. There was no distinction between the green zone, which is free of infection, and the red zone, which is potentially contaminated by virus. Wala rin anyang espesyalista na namamahala sa pagsasagawa ng infection control sa naturang barko. You might know that there is no CDC in Japan, but I thought there must be some specialist called on and was in charge of infection control in the ship. I was not expecting nobody was professional infection control specialist, and only the bureaucrats were doing the jobs, completely layman's work, and violating all the infection control principles and risking people inside further infections. So I'm not very surprised to see many new positive PCRs to be broadcasted every day. Kahit ang medical officer ng barko ay nakitaan rin niya ng pagkukulang. Some crews had a fever. They went to the medical center while wearing an N95 mask, but he didn't have any protection between his room and the medical room. And the medical officer was not protecting herself, and she was very unhappy, saying that well, she was already infected, I'm sure about that, so she was completely giving up protecting herself. Ipinagbigay alam niya sa mga opisyal ng barko ang mga napansing pagkukulang, subalit tila binaliwala lamang ito at pinaalis siya sa cruise ship. Una nang binatikos ng US Centers for Disease Control and Prevention ang paraan ng pagsasagawa ng Japan ng quarantine sa Diamond Princess. Iginit naman ng Japanese government na may sapat na proteksyon ang mga tauhan ng cruise ship at ginawa nila ang tamang hakbang para makontrol ang pagkalat ng virus sa barko. Handa naman si Iwata na panindigan ang kanyang mga pahayag laban sa Japanese government. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Tiniyak na Department of Health at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi delikadong dumalo o mag-organisa ng mga public events sa gitna ng banta ng coronavirus disease. Kailangan lamang sundin ang mga precautionary measure na ipinatutupad ng mga otoridad. Ito ang balita ni Grace Casin. Dahil sa banta ng coronavirus disease, maraming mga malalaking events sa bansa ang nakansela.
gaya na lamang ng Panagbanga Festival sa Baguio City at Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Pero nilinaw ng Department of Health, Department of Tourism at Department of the Interior and Local Government na ligtas mag-organisa at dumalo sa mga public event. Kailangan lang umanong magkaroon ng mahigpit na panuntunang susundin para maiwasan ang pagkahawa o paglaganap ng anumang sakit. Kaya naman ang Department of Education pinayagan na uling ituloy ang mga nakansela nitong national, regional at off-campus activities simula sa February 24. Pero kailangan ay sumunod ang mga estudyante sa ilalatag nilang precautionary measures. Samantala, una lang sinabi ng Department of Tourism na aabot sa 42.9 billion pesos ang mawawalang kita sa turismo dahil sa travel ban. Kaya naman hinikayat na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na mamasyal at tangkilikin ng mga tourist sites sa bansa. Ang kumpanyang Cebu Pacific naglabas na ng pahayag kahapon na ibababa nila ang pamasahe sa mahigit 70 domestic destination. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Pinagsusumitin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kontraktor ng MRT Line 7 ng bagong disenyo ng itatayong istasyon sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ito ay matapos na pansamantalang ipatigil ng Quezon City Local Government ang above-ground construction ng MRT 7 matapos na matuklasan na lumagpas na ang sukat nito sa inaprubahang clearance at permit. Ito ang balita ni Joanna Ano. Nakipag-usap na ang Department of Transportation at ang San Miguel Corporation sa lokal na pamahalaan ng Quezon City hinggil sa isyu ng itatayong istasyon ng MRT 7 sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ayon sa DOTR at SMC, kinikilala nila ang pagiging makasaysayan ng QMC at nauunawaan nila ang mga hiniing ni Mayor Jerry Belmonte. Dahil dito magsusumite ng bagong plano sa disenyo ng istasyon ang contractor ng MRT 7 sa Quezon City Government sa February 28. Bago itayo ang bagong istasyon ng MRT 7, kinakailangang aprobado ng lokal na pamahalaan ng pinal na disenyo nito. Ipinaliwanag naman ng Department of Transportation na kinailangang palakihan ang sukat ng itatayong istasyon dahil na rin sa paglaki ng bilang ng mga pasahero mula nang payagan ang orihinal na disenyo ng proyekto noong 2008. Makikita nyo yung ridership ngayon, malagong-malago na yan kumpara sa 2008 at 2020. Ganun pa man, lahat yun titignan at bibigyan kalunasan upang sa ganun matuloy yung ating MRT 7 in the deadlines we hope it to be partially operable by 2021. Nauna nang ipinahinto pansamantala ni Mayor Joy Belmonte ang konstruksyon ng istasyon ng MRT 7 sa loob ng QMC dahil masyado anilang malaki ang masasakop ng proyekto na tila kahawig ng isang mall. Binigyang diin ni Mayor Belmonte na hindi sila tutol sa Build program ng pamahalaan. Nais lamang umano nila na mapangalagaan ang pagiging makasaysayan at isang sikat na pasyalan ng QMC sa lungsod. It can be a redesign, it could be an improvement. But more importantly, it is addressing a problem to achieve a win-win solution, which the three parties in their meeting yesterday have agreed to work in accordance with. Nauna na rin naging issue noon ang konstruksyon ng Torre de Manila na tinaguri ang photobomber sa bantayog ni Jose Rizal sa Luneta. Maraming grupo ang tumututol at humiling na ipatigil ang pagpapatayo noon upang mapanatili ang pagiging makasaysayan ng Luneta Park. Subalit kalaunan ay pinayagan rin ng Korte Suprema ang konstruksyon nito dahil walang nakitang legal na batayan upang masabing may nilabag na batas ang Torre de Manila. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Dalawang bagong tren pa ng Philippine National Railways na binili sa Indonesia ang umarangkada na simula ngayong araw. Sa pamamagitan ng mga bagong tren, mas iikli na ang paghihintay ng mga pasahero dahil mas maraming tren na ang maaaring patakbuhin sa linya ng PNR. Nagbabalik si Joanna Ano. Nagsimula ng bumiyahe sa linya ng Philippine National Railways o PNR ang dalawa pang bagong tren na binili ng Pilipinas mula sa Indonesia. Kada tren ay binubuo ng 4 na bagon na kayang magsakay ng 1,000 pasahero sa kada biyahe. Bibiyahe ng balikan ang dalawang bagong tren sa ruta ng Tutuban at Alabang. Fully air-conditioned, maliwanag, mas maraming handrails at may CCTV ang mga ito.
Gawa rin sa polycarbonate ang mga salamin sa bintana at pintuan nito na hindi madaling mabasag sakaling batuhin. Tampok rin dito ang kakaibang sensory sa mga pintuan na agad ring bubukas sakaling bigla ang may maipit na pasahero. Ayon kay PNR General Manager June Magno, 37 bagon ang binili ng Pilipinas sa Indonesia at inaasahang maide-deliver sa bansa ang 23 natitira sa mga susunod na buwan. Habulin po natin na by the end of 2020, we should have enough capacity to serve the southern and part of the northern corridor. Iyon din po ang natin na bubuksan na po natin yung Valenzuela line para ma-offload din po natin ang EDSA. Sa kabila ng pagdaragdag ng mga bagong tren, tiniyak naman ng Department of Transportation na hindi magtataas ng pamasahe ang PNR. Pero nanawagan ng kooperasyon sa mga pasahero si Secretary Arthur Tugade upang mapangalagaan rin ang mga bagong tren. Gusto natin manatiling matagal ang paggamit ng ating mga tren. Kailangan yung kooperasyon ng lahat. Gamitin ng tama. Huwag gumawa ng perwisyo, huwag maging pasaway. Nauna na ring umarangkada sa linya ng PNR ang 2 pang train set na bumabiyahe naman ang balikan sa ruta ng Tutuban to FTI sa Taguig. Sa oras na makumpleto ang lahat ng mga bagong tren, tinatayang nasa 72,000 ang maseserbisyohan ng PNR mula sa kasalukuyang 20,000 mga pasahero. Joanano, UNTV News and Rescue, Manila. Magandang hapon po mga kasambahay. Patuloy pa rin pong umiiral ang amihan ng Northeast Monsoon at nagdadala ng malamig na panahon sa ating bansa. Kanina pong alas 6 ng umaga, 21.6 degrees Celsius ang naitala po sa Quezon City. Ayon sa pag-asa sa forecast at sa radar nito, makikita natin may mga areas pa rin na patuloy po makakaranas ng maliwalas na panahon. Liban na lamang sa ilang mga lugar na makakaranas po ng mahinang mga pagulan, partikular yung pong area ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, at itong bagay po ng Eastern Visayas, Mindoro, Marinduque at area po ng Romblon. Kasama na po itong area ng Panay Island. Nalaming bahagi nating bansa ay makakaranas naman po ng maliwalas na panahon. Ayon sa pag-asa sa mga maglalayag po, mataas ang mga pag-alon dito po sa may western section po ng Luzon, mula po dito sa may area Ilocos, pababa po sa may area La Union, Pangasinan, itong bahagi po ng Mindoro at maging itong western seaboard po ng Palawan. Kaya hindi po mataas ang mga pag-alon sa eastern seaboard po ng Luzon mula dito sa may area ng Cagayan, pababa sa Isabela, Aurora, Quezon, dito po sa may area ng Eastern Visayas hanggang dito po sa may area ng Surigao at Agusan provinces. Ayon sa pag-asa, maring umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon, kaya delikado po na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Wala pa rin pong bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Nating latest sa ating panahon, ingat kasangbahay. Patuloy ang pag-iit ng ilang senador na kinakailangan ng pagsang-ayon ng Senado sa pagkalas ng bansa sa mga treaty o kasunduang pinasok sa ibang bansa. Iakyat naman ni Senate President Vicente Soto III sa Korte Suprema ang naturang issue. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs, patuloy ang paninindigan ng ilang senador na kailangan din ng boses ng Senado sa pagpapasya kapag kakalas na ang bansa sa mga pinasok na kasunduan. Ito'y matapos magdesisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na formal na kumalas sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero paglilinaw ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, wala nang kinalaman dito ang VFA dahil karapatan na anya ng Senado ang kanilang isinusulong. Si Drilon ang may akda ng Senate Resolution number 305 na nagsusulong sa pagbibigay ng boses sa Senado sa pagkalas sa mga kasunduan. Hindi po dahilan sa BFA ito. BFA man o wala, this issue is an issue that should be resolved by the Supreme Court. Giit ni Drilon, dapat kasamang magdedesisyon ng Senado kung kakalas na ang bansa sa isang kasunduan. Dahil nakasaad sa Article 7, Section 21 ng 1987 Constitution na dapat ay may pagsang-ayon ng di bababa sa 2/3 o 16 na miyembro ng Senado ang pinasok na kasunduan sa ibang bansa bago ito magkabisa at maipatupad. Pero ang problema, tanging pagsang-ayon lamang at hindi kasama ang paggalas sa mga kasunduan ang nakasaad sa konstitusyon. Para sa Department of Foreign Affairs, ang presidente ang may pangunahing kapangyarihan pagdating sa ugnayang panlabas at may poder sa ilalim ng saligang batas upang magpawalang bisa ng mga kasunduan.
Ayon naman sa isang miyembro ng Consultative Committee na nagsagawa ng pag-aaral sa 1987 Constitution, dapat parehong may pagsang-ayon ng Senado ang pagpasok at pagkalas sa mga kasundo ang pinapasok ng Pilipinas sa ibang mga bansa. It was our understanding as a committee that Senate concurrence was necessary for withdrawal. Tanong naman ni Senator Coco Pimentel, kung ganito nga ang intensyon ng mga nagsulat ng saligang batas, bakit hindi na lang nila ito direktang niletrahan? If the drafters took the time to write down one paragraph on validity and effectivity with Senate concurrence, how come they did not take the time to write one more sentence or a few more words to make it clear that abrogation also needs Senate concurrence? Tiwala naman si Senate President Vicente Soto III na maaaprubahan ang resolusyon na gagamitin nila bilang suporta sa petisyong ihahain sa Korte Suprema sa susunod na linggo. We are going to send an inquiry or a petition, if you want to call it that, without mentioning the ICC or the BFA, but the constitutional provision itself. The interpretation of the Supreme Court on the constitutional provision that we should also concur when it comes to abrogation. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Itinanggi ng Malacanang na inutusan ng palasyo ang Department of Budget and Management na hawakan ang nasa 80 bilyong pisong pondo na umano'y congressional realignments. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, may nakarating umanong impormasyon sa kanyang opisina na napag-alaman ng DBM, Department of Public Works and Highways at maging ng palasyo na kinuha mula sa mga malalaking proyekto ng Build program ang 80 bilyong pisong congressional realignment. Ayon sa senador, para umano ito sa pet project sa mga kongresista sa kani-kanilang distrito. Kaya naman, naglabas na lamang umano ng kautusan ng DBM na ipagpaliban muna ang paglalabas ng naturang halaga dahil tila sobra-sobra umano ito at maaring umanong madelay ang 2020 budget kung ibivito pa ni Pangulong Duterte ang mga line item. Gayunman, itinanggi ng palasyo na inutusan nito ang DBM kaugnay ng issue. The 84 billion will not be released immediately, but depending on the need for the release thereof. In other words, there will be a process. Opo. Sir, there were no instructions from Malacanang to do this? No. And for the news abroad, the Pentagon's top policy official who warned against withholding military aid to Ukraine last year resigned at the request of President Donald Trump. Kath Carriedo reports. A key Pentagon official said he would leave his post at President Donald Trump's request. John Rood, the Undersecretary of Defense for Policy, will step down from the Pentagon's number 3 job at the end of the month, the Department of Defense said separately in a statement without offering a reason. Rood wrote in his letter to Trump, "Mr. President, it's my understanding that you requested my resignation." The announcement comes after Trump pushed back against a move by some officials in key U.S. federal agencies to further limit exports to China, saying national security concerns should not be used as an excuse to stymie sales by U.S. companies abroad. One of the measures floated involved expanding the government's ability to block exports to telecom equipment giant Huawei, which was placed on a trade blacklist last year over national security concerns. Rood was instrumental in reversing the Pentagon's initial opposition to that measure, which would have expanded the scope of items made abroad that the U.S. could have blocked from being sold to Huawei, according to sources familiar with the matter. The Pentagon refused to speculate on Trump's reason for Rood's dismissal. In a Twitter post, Trump thanked Rood for his service to the country. Rood made headlines last year when a letter he wrote to Congress surfaced, certifying that Ukraine had made enough progress on anti-corruption reforms to receive millions of dollars in security assistance as required by law.
The certification undercut Trump's argument in an impeachment probe against him that he had sought to withhold aid to Ukraine due to rampant graft there and not to pressure Ukrainian leaders to investigate political rival Joe Biden, as alleged by House Democrats. The House voted to impeach Trump, but he was acquitted by the Republican-held Senate. Following Trump's acquittal, the White House moved quickly to oust key officials whose testimony was seen as hurting his case. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. A scientist says global warming is already causing irreversible mass melting in Antarctica. He stresses that the only thing that would slow down the ice melting is if economies across the world began decarbonizing themselves. Kath Dumaraos reports. Global warming was leading to an irreversible mass melting of the Antarctic ice, and purging carbon from the atmosphere was the only solution to slow the process, according to an Australian climate scientist. Zoe Thomas, a research fellow at the University of New South Wales, said recent human activity has intensified global warming, which could result in a mass melting of Antarctica. Thomas was part of an international team of scientists that recently published a paper on Antarctic ice melting. The study showed the world could lose most of the West Antarctic ice sheet, which rests on the seabed and is fringed by floating ice in a warmer world. So what we're seeing with the West Antarctic ice sheet is that the starting of the melt, once we reach a certain threshold, will continue despite our efforts to stop it. The hottest temperature ever recorded in Antarctica of 18.3 degrees Celsius was taken at a research base there on February 6. If hotter temperatures were to sustain, they could cause an extreme global sea level rise. So the sea level rise won't happen within the next year or the next 10 years, but what we will see is a gradual increase in the sea level over tens of hundreds of years, and this will gradually displace people as it goes. Thomas said that the only thing that would slow down the ice melting was if economies across the world began decarbonizing themselves. Many advanced economies have pledged to cut carbon emissions to net zero by 2050, though Australia is largely seen as dragging its feet on the issue despite recently suffering one of its worst bushfire seasons ever. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. A couple who were infected with the coronavirus disease on board the Diamond Princess cruise ship in Japan smiles through the quarantine period. Nina Armilio has the story. Two elderly American passengers quarantined in Japan with the new coronavirus learned on Wednesday that they were still carrying the virus, even after their expected quarantine period had ended. Their reaction? A shrug and a grin. Clyde and Renee Smith, both 80, were separated from their grandsons and taken off the Diamond Princess in the port of Yokohama and hospitalized after testing positive for the virus on February 3. Public health officials have said the incubation period for the virus was 14 days, but the Smiths were still positive in a test taken on Monday, 2 weeks after their initial test. The Smiths will be tested every 48 hours. We had the test on Monday, and that test came in today, and it is positive. And they told us that they would test us every 48 hours. And once we have received 2 consecutive negatives, then we can be released from the hospital. Renee said the news that they were still testing positive was a little bit unnerving. Well, it's a little bit unnerving because we have things going on at home we need to take care of, although our sons have really taken care of most of them for us. But we left for this trip on the 18th of January, and so we've been gone from home over a month. The Smiths said their vital signs have been normal throughout, and they have shown no symptoms of the coronavirus disease. Japan's public health response to the biggest outbreak outside China has been heavily criticized, but the Smiths supported Japan's response and understood the need for them to remain in quarantine until they are free of the virus. You know, this is territory that people haven't been in before, and
So I really do believe everyone's doing their best. Actually, I think that as far as they could, they are staying on top of this, trying to prevent a real pandemic worldwide. I want us to contribute that as best we're able as well. We can certainly understand the quarantine. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tuloy pa rin ang Cash for Work program ng lokal na pamahalaan ng Batangas kahit ibinaba na sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal. Ang mga nag-avail sa programa ay pinaglilinis sa mga lugar na dating isinailalim sa lockdown ng pamahalaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal, pinayagan na nga ng lokal na pamahalaan na maglinis yung mga nag-avail ng Cash for Work program na kung saan sila ay maglilinis sa mga labis na naapektuhan lugar gaya nitong Buso-Buso Elementary School. Pangingisda ang dating ikinabubuhay nila Jason Salazar at Lorena Rodriguez sa Laurel, Batangas noong hindi pa pumuputok ang Bulkang Taal. Kaya naman nang sumabog ang bulkan noong Enero, nawalan sila ng pagkakakitaan bunsod ng pagkasira ng mga fish cage dahil sa makapal na abo na ibinuga nito. Dahil dito nakilahok sila sa Cash for Work program ng lokal na pamahalaan na kung saan maglilinis ng mga apektadong lugar sa halagang 400 piso kada araw. Ayun, flash daan. Ay, kami istay, wala na. Hindi na nakuha at nakalpas. Ay, dito na ako tumarbaho, ayun. Ay, sayang isang buwan eh, 12,000 daw. May bilang ng yero. Samantala, tila may kurot naman sa puso ni Aling Lorena na linisin ang Buso-Buso Elementary School. Ito ani ang itinuturing na ikalawang tahanan ng kanyang mga anak. Ngunit nang masira ay kinailangan nilang ilipat ang mga ito upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya nga lang ho nakakawa ang mga estudyante gawa ng kung saan-saan na ho sila napasok. Kagaya ho ng aking anak, meron hong napasok dito sa bayan, tapos ang dalawa ho ay nasa SES. Dati ho samantalang ho dito, dati elementary sila, sama-sama ho silang tatlo dito. Napipilitan po silang makisama sa kapwa nila bata na hindi naman ho masyadong kilala. Bagamat may sakunang naranasan, umaasa sila na kasabay ng pagbaba ng aktibidad ng Bulkang Taal ay makakaahon din ang kanilang bayan sa trahedyang naranasan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Laurel, Batangas. Nagbabahay-bahay na ang mga tauhan ng Mandaue City Health Office upang magbakuna kontra polio. Ito ay matapos magpositibo sa poliovirus ang Butuanan River sa nasabing lungsod. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Kasamtangang gidili sa local officials ang pag-adto og pagligo sa Butuanan River tungod sa hulga sa poliovirus. Hugot kini nga gibantayan sa barangay officials aron masiguro nga walay makaduol. Gihugdan sab sa lokal nga kagamhanan ang pagbakuna batok sa giingong virus. Naglusad na og door-to-door anti-polio vaccination ang Mandaue City Health Office, partikular na sa mga barangay nga duol sa sapa. Target niini nga mabakunahan ang tanang bata nga nag-edad 5 pa ubos nga wala nakakompleto sa 3 ka dose sa polio vaccine. Inya ang ato agid na silang gitan-aw ang ato ang target katong defaulters, katong ni miss sa ilahang second dose, third dose sa polio. Ni concentrate ang gyud ta sa polio vaccine inya. Ang third dose ang ihatag sadta sa injectable inactivated poliovirus. Gisiguro sa City Health Office nga aduna sila'y igo nga bakuna para niini. Sa karon wala pa sila'y nalista nga kaso sa polio sa syudad. Awag nila sa publiko nga manglimpyo sa balay ug i-practice ang personal hygiene. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Mandaue City, Cebu. Hiniling ng Butuan City Police Office ang kooperasyon ng mga Butuanon kaugnay sa ipinatutupad na no-take policy sa organisasyon. Ito ang balita ni Raymond Octobre.
Nanawagan si Butuan City Police Office Director Police Colonel Canelo Fuentes sa mga Butuanon nga dili mahadlok nga report sa PNP kung aduna sila nasayran nga pulis nga nagadawat og kwarta kun unsa mga regalo gikan sa illegal nga sugal. Subay kini sa pagtuman sa no-take policy nga kamanduan ni Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa. With this, I am calling all Butuanons to support Butuan City Police Office by reporting immediately to us any illegal activities through this hotline number 0938-3893-057. Sumalak ang Police Colonel Fuentes nga bisan pa nga dili gikan sa illegal ang dawaton sa iyang mga sakop. Hugot gihapon kining ginadili. Giawhag sa opisyal nga kung adunay mga maluluyon kasing-kasing nga buot mohatag og kwarta kon regalo sa mga pulis, kinsang mamahimo na lang nga moadto sa ilang opisina aron ihatag na lang kini sa mga nanginahanglan. Yung presumption kasi natin, pag merong ibinibigay kahit yung mga private or individual, o meron kasi yung kapalit na kung yung kaakibat na ang kapalit niyan yung serbisyo at saka yung makompromise yung police service ng kapulisan natin. Sa dato sa BCPO wala matod pay nakaabot nga report nga adunay pulis sa Butuan City nga nalambigid sa pagdawat og kwarta gikan sa illegal nga sugal. Sukad nga miingkod isip City Director si Colonel Fuentes niadtong Disyembre. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Yan ang ating mga balitang Prom-D. Ako si Debre Veral. Maayong hapon. Aabot sa 1,000 mag-aaral, mga guro at magulang ang napaglingkuran ng UNTV at Members Church of God International sa Apalit, Pampanga. Ito ang balita ni Leslie Widem. Bukas sa lahat ng mga magulang, estudyante at guro ng La Verdad Christian College ang isinagawang libreng dental and medical mission kanina sa Apalit, Pampanga bilang bahagi ng founding anniversary ng paaralan ngayong buwan. At sa pagkakataong ito, ay katuwang ng eskwelahan ang Members Church of God International at UNTV News and Rescue na magkaloob ng libreng serbisyong medikal hindi lamang para sa mga taga La Verdad, kundi maging sa ilan nating kabalin sa Pampanga. Isa sa mga nagpakonsulta si Tatay Dominador Sarita, 69 na taong gulang at 12 taong gulang nang may problema sa paningin. Ayon kay Tatay Dominador, 2 taon na niyang iniinda ang pananakit ng kanyang likod at tagiliran, ngunit wala siyang pera para makapagpatingin sa doktor. Salamat sa Diyos. Kung wala ito, kuminsan, wala ka naman pampadoktor. Ang mahal-mahal ng pagpapadoktor ngayon, tsaka yung mga gamot. Lalo na ako, wala na kaming kinabubuhay, kundi yung halimbawa, yung mga kakilala namin, yung ibang kamag-anak namin, kuminsan yun, binibigyan kami. Ito na ang ika-21 taong pagdiriwang ng pagkakatayo ng paaralan na ang paunahing layunin ay matulungan ang mga kababayan nating hikaho sa buhay upang makapag-aral. Pagka-foundation anniversary, nag-iisip kami ng mga programa na pwedeng magawa. Ngayon, ang naisip namin, ito ngang medical mission na to, in line with the advocacy of our school president, siyempre, si Dr. Daniel Razon, kasi siya yung presidente ng La Verdad, at advocacy niya yung medical mission, di ba? Kasi ngayon, itong ating medical mission na to, kasama na rin dito yung public service nga, di ba? Merong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, yan, pati sila involved na rin yan. Nagpapasalamat naman ang mga nabiyayaan ng libreng medical mission na nagkaroon ng La Verdad School. Isang malaking tulong po, lalong-lalo po sa mga magulang na minsan kagaya po namin bilang public servant din po kami, hindi po kami kaagad-agad makakapunta sa mga hospital para magpa-check up. Ang La Verdad Christian College ay naitayo sa pamamagitan ng founding chairman nito na si Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Razon na kasalukuyang presidente ng eskwelahan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Apalit, Pampanga. Always malaking
tulong yung mga medical mission na binibigay ng UNTV and Members Church of God International sa iba't ibang mga kababayan natin. Kasi biruin mo, consultation fee pa lang napakamahal na. Yes. Dito libre ibinibigay yan sa atin. Oo, and kahapon I remember ang pinuntahan is New Bilibid Prison, di ba? Oo, Sa mga, yung mga PDL. Ngayon naman, dyan tayo sa May Apalit. And tuloy-tuloy yan. Estudyante. No? Oo, sa mga estudyante, tuloy-tuloy yan. And like I said yesterday, wala talagang pinipiling mga grupo or mga sektor, lahat tinutulungan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.